bago po natin pag-usapan etong mga maiinit na balita po na ibibigay ko po sa inyo, mga kababayan, meron lamang po akong ikikwento sa inyo tungkol po kay Risa Hontiveros, mga kababayan. Meron lamang po kasi nakapagkwento sa akin tungkol kay Risa. Di ba gigil na po itong si Risa Hontiveros na mapa-impeach si BP Inday Sara dahil maaaring si Inday na ngayon ay pinakamalakas na magiging kandidato sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas. Siya ngayon ang frontrunner, kaya yang si Risa na yan, gigil na gigil at gustong-gusto nang mapa-impeach si BP Inday Sara kasi kapag ka nga naman si Risa tumakbo sa pagka-presidente, nariyan ang Inday Sara, siguradong hindi yan makakaporma, mga kababayan. Kaya gustong-gusto niya na mapa-impeach si Inday Sara. Alam niyo ho ba, mga kababayan, ayon po sa kwento, kahit daw mga kaibigan nitong si Risa Hontiveros na mga dilawan, hindi ho siya susuportahan sa 2028 kung sakaling tumakbo ito sa pagka-presidente. Patay na. Saan kukuha ng boto itong ali na ito? Halimbawa, hindi mapa-impeach si BP Inday Sara kasi napakalabo naman talaga mapa-impeach si Inday. Siguradong tatakbo yan sa pagka-presidente. Paano si Risa Hontiveros? Mga ngamoy tae itong aling ito sa eleksyon, mga kababayan. At kahit na ang kampo ni Marcos, mga kababayan, kampo ni Bongbong Bangag, si Leni Robredo di umano, mga kababayan, ang susuportahan sa darating na halalan sa 2028. Kasi nga, magkakaisa na itong pula at pink, mga kababayan. Magkakasundo sila para suportahan di umano itong si Leni Robredo sa 2028 bilang presidente na kandidato nila, mga kababayan. Kasi ang administrasyong Marcos, wala silang pambato sa 2028 na tatakbo sa pagka-presidente. Kaya naisip siguro nitong administrasyong Marcos, mga kababayan, si Leni ho pumapangalawa sa bangag na yan noong 2022 halalan. Siya ang may pangalawang boto na pinakamataas. Kaya naisip, maaari nitong Marcos administration na si Leni na lamang ang gagawin nilang manok sa 2028, mga kababayan. Mamamayagpag na naman ang ang pakpak ni Mama Lenlen. Itatapat nila kay BP Inday Sara. Hindi kaya lamukin yan si Mama Lenlen? Inang, ayan na naman tayo Balik na naman ba tayo nito sa banatan, Inang? Nakahanda na ba ang inyong mga trolls para banatan kami mga DDS vlogger, Inang Lenlen? Papaano yan? Ang Inday Sara, napakalakas. Kakayanin nyo kaya siyang talunin? Kahit pa magkaisa kayo ng pulangaw at ng kakamping. Yung mga pula, sigurado ko, bawas na yan. Di ba? Lumakas lang yung pula noon kasi nga, halo nun, DDS, mga taga-suporta ng Duterte kasi nagtandem si Inday Sara at si Bongbong Marcos. Duterte ang nakapagparami nun. Ilan lang naman yung mga pula na yan, mga loyalista. Si paglayasan na nga yung iba Nag-withdraw na nga ng suporta kay Bongbong Marcos Ipapanalo ng mga pulangaw si Leni. Nako,
Ewan ko lang kung mangyayari yan, mga kababayan, napakalakas na Inday Sara Dahil sa ginawa nila sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ikulong sa The Hague, Netherlands, mas lalong lumakas ang simpatya para sa mga Duterte at kay Inday Sara. Lalo na ngayon na ginigipit si Inday Sara ng kasalukuyang administrasyon. Sigurado ho, mga kababayan, ang Inday Sara pa rin, ang mangunguna sa 2028 halalan, mga kababayan, sa presidential election. Kaya yung mamalinin ninyo, siguraduhin ninyo na manalo yan. Kasi kapag hindi nanalo yan, at si Inday Sara ang manalo, maraming magtatago na mga kawatan sa kabanang bayan. Lalayas yan, mga kababayan, kasi siguradong babalikan niya ni Inday Sara. Oras na maging pangulo na si Inday. Lahat kayo ikukulong. Yan po ang kaawa-awang kwento patungkol po kay Risa Hontiveros, na kahit mga kapwa niya dilawan, hindi ho siya susuportahan, kundi naroon po sila kay Leni Robredo. Risa, itutuloy mo pa ba? Mag-isip-isip ka na, Risa. Baka mag-aksaya ka lang ng panahon. Oras. Higit sa lahat, salapi. Tapos, matatalo ka rin lang. Kaya ako sa'yo, huwag ka nang mag-isip na tumakbo. Hindi, ito advice lang naman. Huwag ka nang mangahas na maging presidente ng Pilipinas. Napakalabo. Ang pambato ngayon ng administrasyon, si Leni Robredo na, at hindi ikaw. Ikaw nangangarap ka lang na maging presidente kahit na napakalabo. Kawawang Risa Hontiveros, iniwan ng mga dilawan. BP Sara satisfaction rating up in November 2025 SWS full. Na usually kung ano ang maganda kay BBM, BBM rating up a little. Mga ganon. Kay BP Sara, ang hina-highlight lang kung bumaba siya or any angle sa story na may pakita na there is something wrong with BP. Kasi ako as a vlogger, depende yan sa i-title mo. Kung example, maka Duterte ako, pag may pangyari, titignan ko ngayon yung angulo, para ang i-title ko, pabor kay BP Sara. Ganon yon. At sa mainstream media, napapansin ko, halos lahat ng headline nila, yung title nila, puros pabor kay BBM at hindi pabor kay BP Sara. Bakit ngayon? Ito opinion ko lang ito. Bakit biglang bakit biglang nagbago na ang hina-highlight na nila itong pagtaas ng rating ni BP Sara? Nakakaramdam na ba sila sa anong tawag dito? Yung isa lame duck president na itong BP Sara is the strongest candidate. Sino bang nagsabi na? Si ex-Senate President Franklin Drilon. Let's face it. BP Sara is the strongest contender na for 2028. Tanggapin na natin yan. Sino pa? Si former Ombudsman Conchita Morales. Napaka-popular si BP Sara. Halos lahat aminado na grabe ang pagka-popular ngayon ni BP Sara, to a point na itong si Doris Bigornia nagtataka. Bakit sobrang sikat pa rin si BP Sara despite sa kaliwat kanan na isinasampang kaso sa kanya? Tinatanong pa ba yan? Basa tayo sa mga isa ito, November
no November compared nung September, positive, ano yun? Positive 22% ang kay BP Sara nung September. Pagdating ng November of 2025, naging 28. Dumagdag ng 6 points. So, paano mo ngayon tatalon? Sino bang nagsabi? I think si Professor Clarita Carlos, sabi niya, if the numbers will be stable, BP Sara will win sa 2028. Numbers, meaning itong mga survey nito. Kung ma-maintain lang ito ni BP Sara, panalo na siya. Iba naman ang pananaw ni ex-senator Trillanes. Hindi. Sabi niya, pag ilalabas na namin ang mga ebidensya laban kay BP Sara, pag matuloy ang impeachment trial, nako, bababa ang ratings ni BP Sara. Matutulad siya kay dating Vice President Jejomar Binay. Ayon, ang kanilang model. Gusto nila kung ano ang nangyari kay BP Binay noong anong year ba yun nagkandidato siya, hindi ko na maalala. Ang nakalaban niya ata si Pinoy. So 2010 na presidential election. Dati kasi frontrunner si BP Binay siya. Kailang nung binanatan nila ng binanatan, bumagsak siya at hindi naka-recover. So, ganon ang inaasahan itong kampo ni na Trillanes. Risa, Dilima, kaya grabe silang file ng kaso o labas ng mga kwento, example, Madriaga testimony, o ano-ano pa, yan na may kabit daw si BP Sara na matandang Polvoron Lord. Umaasa sila na matulad yung nangyari kay BP Binay. Ba't anong nangyari? Lalo siyang nagniningning. Sabi nga ni Attorney Guanzon sa isang interview, I don't know sino bang nag-interview, walang maniniwala na nagnakaw si BP Sara. Sabi niya, yung confidential funds na yan, ako, COA commissioner ako dati, hindi maniniwala ang mga tao, yung mga COA commissioner na ito, alam niya yung kalakaran dyan sa COA at saka yung paggamit ng confidential funds. Ako, gumamit din ako ng confidential funds nung sa servisyo pa, kumalit nga lang. Kaya normal na yan, yung Mary Grace Piatos, gumagamit kami niyan. Ayaw naming ipahamak ang aming mga assets dahil ang hirap ng buhay ng tinatawag namin deep penetration agents. Magaling yung intelligence officer ko noon, nakapagtanim siya ng mga ilang tao, sumasama sa mga NPA. Yung isa pa nga, nasa radio room rin, communications. Kaya kung anong nangyayari sa loob, itatawag ngayon. O text ba, o ano? Sir, mag-ready kayo. Itong police station sa bayang ito, pinaplanong atakihin. Nakakatuto, kaya nakakahanda kami. Ganon. Kahirap ang trabaho ng mga Mary Grace Piatos. Kaya kailangan mong protektahan yung tunay nilang pagkatao, pangalan.